Mga kaibigan, matapos ang napakalaking trade na nagdala kay Giannis Antetokounmpo sa Miami Heat, isa na agad ang Heat sa mga pinakakapanapanabik na koponan na panoorin sa buong NBA. Sa loob ng maraming taon, kilala ang Miami bilang isang organisasyong laging naghahanap ng paraan upang manatiling kompetitibo, ngunit ngayon ay mayroon na silang tunay na franchise-changing superstar na maaaring magbago ng kapalaran ng koponan sa susunod na mga taon. Ang unang bagay na dapat abangan ay ang pagsasama ni Giannis at Bam Adebayo. Hindi madalas na makakita tayo ng dalawang elite defenders na parehong nasa kanilang prime at parehong kayang kontrolin ang laro sa magkabilang dulo ng court. Sa papel pa lamang, mukhang isa na ito sa pinakamahusay na frontcourt combination sa buong NBA. Kapag pinag-usapan ang depensa, maaaring ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit dapat matakot ang ibang koponan sa Miami Heat. Si Giannis ay dating Defensive Player of the Year at isa sa pinakamahuhusay na help defenders sa kasaysayan ng modernong NBA. Samantala, si Bam Adebayo ay ilang taon nang kabilang sa usapan para sa Defensive Player of the Year at kilala sa kanyang kakayahang magbantay mula point guard hanggang center. Isipin ninyo ang isang sitwasyon kung saan sinusubukan ng kalabang guard na makalusot sa depensa. Kapag nalampasan niya ang unang depensa, haharap naman siya kay Bam. Kapag nalampasan niya si Bam, nandyan naman si Giannis bilang help defender. Ito ang klase ng depensang maaaring magbigay ng bangungot sa kahit sinong scorer sa liga. Ngunit hindi lamang depensa ang dahilan kung bakit magiging exciting ang Heat. Ang isa pang dapat abangan ay kung paano babaguhin ni Giannis ang kanilang opensa. Sa mga nakaraang season, madalas na umaasa ang Miami sa half-court execution at ball movement. Ngunit sa pagdating ni Giannis, magkakaroon sila ng isa sa pinakamahusay na transition players sa kasaysayan ng NBA. Kapag nakakuha si Giannis ng rebound, hindi na niya kailangang hanapin agad ang point guard. Kaya niyang dalhin ang bola mula baseline hanggang basket sa loob lamang ng ilang segundo. Ito ay magbibigay sa Miami ng mas mabilis na opensa at mas maraming easy baskets na hindi nila gaanong nakukuha noong mga nakaraang taon. Isa ring napakalaking bagay ang pressure na nililikha ni Giannis sa depensa. Kapag umatake siya sa loob, kadalasang 2 o 3 defenders ang napipilitang tumulong. Kapag nangyari iyon, nagbubukas ang mga tira para sa kanyang mga kakampi. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng career year ang ilan sa mga shooters ng Miami. Ngayon naman, pag-usapan natin si Bam Adebayo. Maraming fans ang naniniwala na ang pinakamalaking makikinabang sa trade na ito ay si Bam mismo. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging defensive anchor at isa sa pangunahing offensive options ng Heat. Ngunit ngayon, hindi na niya kailangang akuin ang lahat ng responsibilidad. Sa halip na pilitin ang kanyang sarili na maging pangunahing scorer gabi-gabi, maaari siyang mag-focus sa kanyang natural na lakas depensa, rebounding, screening, playmaking, at pagiging glue guy ng koponan. Sa katunayan, posibleng makita natin ang pinakamahusay na version ni Bam ngayong season dahil mas magiging komportable ang kanyang papel sa koponan. Isa pang nakakatuwang panoorin ay ang chemistry ng dalawang superstar. Pareho silang kilala bilang mga manlalarong inuuna ang panalo kaysa personal na statistics. Pareho silang mahusay magtrabaho at hindi natatakot gumawa ng maruruming trabaho sa loob ng court. Dahil dito, maraming analysts ang naniniwalang magiging natural ang kanilang pagsasama. Ngayon naman ay tingnan natin ang lalim ng roster. Matapos ang trade, maraming nagsasabi na nabawasan ang depth ng Miami dahil nawala sina Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr. at iba pang assets. Totoo ito, ngunit hindi nangangahulugang manipis na agad ang roster ng Heat. Isa sa pinakamahalagang natira sa Miami ay ang kanilang kultura. Sa loob ng maraming taon, napatunayan nilang kaya nilang gumawa ng productive rotation players mula sa mga hindi gaanong kilalang manlalaro. Maraming beses nang nakita ng NBA ang Heat na kumuha ng mga undrafted players at gawing mahalagang bahagi ng kanilang sistema. Sa projected rotation, malinaw na sina Giannis at Bam ang magiging sentro ng lahat. Ngunit napakahalaga rin ng kontribusyon ng mga natitirang role players. Ang mga shooters ang magiging susi upang gumana ng maayos ang opensa. Kapag nag-collapse ang depensa kay Giannis, kailangan may mga manlalarong handang magparusa mula sa 3-point line. Naroon din si Bobby Portis na kasama sa trade package. Napakahalaga ng kanyang presensya dahil nagbibigay siya ng scoring, rebounding, toughness at floor spacing. Sa playoffs, ang mga manlalarong tulad ni Portis
ay kadalasang gumagawa ng malaking pagkakaiba sa mahihigpit na laban. Bukod dito, asahan din natin na maghahanap pa ang front office ng Miami ng mga veteranong gustong sumama sa isang contender. Kapag mayroon kang superstar tulad ni Giannis at isa sa pinakamahusay na coach sa NBA, maraming veterans ang handang tumanggap ng mas mababang kontrata kapalit ng pagkakataong manalo ng kampyonato. At dito papasok ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit napakadelikado ng Miami Heat si Erik Spoelstra. Sa tingin ng maraming basketball experts, si Spoelstra ang pinakamahusay na coach sa NBA ngayon. Ilang beses na niyang dinala ang mga roster na hindi inaasahang magtatagumpay patungo sa malalalim na playoff runs. Kung nagawa niya iyon ng walang MVP caliber player sa mga nakaraang taon, isipin ninyo kung ano ang maaari niyang gawin ngayon na mayroon na siyang Giannis Antetokounmpo. Isa sa pinakamagandang katangian ni Spoelstra ay ang kanyang kakayahang mag-adjust. Sa playoffs, madalas na ang coaching ang nagiging pagkakaiba sa pagitan ng pagkapanalo at pagkatalo. Si Spoelstra ay kilala sa kanyang defensive schemes, creative adjustments at kakayahang ilagay ang kanyang mga manlalaro sa pinakamagandang posisyon upang magtagumpay. Isa pang dapat abangan ay ang posibilidad na maging number 1 defensive team ang Miami sa buong NBA. Ang kombinasyon ni Giannis, Bam, Portis at ng defensive system ni Spoelstra ay maaaring bumuo ng isang elite defensive machine. Sa Eastern Conference, maraming malalakas na koponan ang naghihintay. Nariyan ang Boston Celtics, Cleveland Cavaliers at New York Knicks. Ngunit matapos makuha si Giannis, hindi na maituturing na underdog ang Miami Heat. Sa halip, isa na sila sa mga pangunahing paborito upang manalo sa silangan. Sa playoffs, maaring maging napakahirap talunin ng Heat sa isang 7-game series. Ang dahilan ay simple. Mayroon silang superstar na kayang dominahin ang laro, isang elite defensive anchor, malalim na coaching staff, at isang organisasyong sanay sa pressure ng malalaking laban. Kung tatanungin kung ano ang pinaka-exciting na dapat abangan sa Miami Heat next season, ang sagot ay hindi lamang si Giannis, hindi lamang si Bam, hindi lamang si Spoelstra. Ang pinaka-exciting ay ang posibilidad na makita ang lahat ng pirasong ito na magsama-sama bilang isang championship caliber team. Makikita natin kung paano babaguhin ni Giannis ang kultura ng koponan. Makikita natin ang pinakamahusay na bersyon ni Bam Adebayo. Makikita natin ang coaching brilliance ni Erik Spoelstra. At makikita natin kung paano bubuuin ng Miami ang natitirang roster sa paligid ng kanilang dalawang superstar. Sa pagtatapos ng araw, ang Miami Heat ay hindi lamang isang playoff team ngayon. Isa na silang lehitimong championship contender. At kung magtatagumpay ang chemistry ng grupo, huwag magulat kung makita natin sina Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo na nagdadala ng Miami Heat hanggang NBA Finals at lumalaban para sa susunod na Larry O'Brien Trophy. Ang 2026-27 season ay maaaring maging simula ng isang bagong ginintuang panahon para sa Miami Heat at iyon ang dahilan kung bakit isa sila sa mga pinakakapanapanabik na koponang panoorin sa buong NBA ngayong taon. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?